Another day mga kamanok, nandito na naman tayo sa segment natin ng tanong nyo, sagot ko. So ito po yung tanong ni Sir. Ano po ang pwedeng gawin o i-recommendang vitamins para sa inahin na di po napipisa ang mga itlog? So bakit nga ba hindi napipisa ang itlog ng inahin? So magbibigay ako ng 5 dahilan. So baka makatulong to sa iyo, Sir. Number 1 po dyan, walang tandang na kasama. Ito yung number 1 na pagkakamali ng mga nagsisimula. Hindi mangingitlog na may sisiw ang inahin o walang tandang na nagpapalahi sa kanya. Kung walang tandang, ang itlog ay walang similya. Kapag walang similya, mainam para sa agahan o almusal, pero hindi mapipisa kailanman. Number 2 po dyan, lalaki sa babae ratio o yung masyadong maraming inahin. Kung may tandang naman pero marami silang inahin, baka pagod na si mister o yung tandang. Ang ideal ratio ay 1 tandang para sa 8 hanggang 10 inahin. Kapag lumagpas doon, may mga inahing naiipit at hindi naaasikaso ng tandang. Ibig sabihin lang po, hindi lahat sa oras ay kailangan marami po yung inahin para mabilis tayo makapagparami. Meron po talagang kinoconsider na dami lang ng inahin para sa isang tandang. Number 3 po, pabago-bagong temperatura o yung nangiiwan na inahin. Ang tamang temperatura para mapisa ang mga itlog ay higit kumulang 37.5 Celsius hanggang 39 Celsius. Kung ang inahin ay laging umaalis sa pugad dahil stressed o tinataboy ng ibang manok o mainit ang panahon, lalamig ang mga itlog. Kapag lumamig ito ng matagal, namamatay ang embryo sa loob ng itlog. Number 4, maruming pugad at bakterya. Ang balat ng itlog o yung eggshell ay may mga microscopic pores o yung maliliit na butas. Marumi o may ipot o basa ang pugad, pwedeng pumasok ang bakterya sa loob ng itlog. Ang resulta, nabubulok ang itlog bago pa man mabuo ang sisiw. At ang number 5 po, kakulangan sa nutrisyon at edad ng manok. Sa nutrisyon po, kung kulang sa calcium at vitamin E ang pagkain ng inahin, mahina ang shell o mahina ang embryo. Sa edad naman po, kung masyadong bata ang inahin, yung mga unang pangingitlog o yung pulet, o masyadong matanda na ang tandang, mas mataas po ang chance na hindi mabuo ang sisiw. Sa vitamins naman po, ang pwede kong i-recommenda sa inyo ay Egg 1000 ng Battlecock sa umaga, tapos Bitmin Pro naman sa hapon. So, everyday po habang sila ay nakasalang sa breeding. Quick tip po para sa mga new breeder o yung mga baguhan sa pagmamanok. Mag-candling, silipin po ang itlog gamit ang flashlight sa ika-7 hanggang 10 araw ng paglilimlim. Kung may ugat-ugat na parang gagamba, fertile yan. Kung clear o mukhang may maitim lang na singsing, alisin na yan dahil yan ay bugok. So, gamit po tayo ng Egg 1000 para makatulong. Sa Egg 1000 po, bawal ang bugok. Yun lang po, sana nakatulong po ako kay Sir kahit papaano. Kung may katanungan po kayo, PM nyo lang po ako at pipilitin ko masagot sa abot ng aking makakaya. So, happy breeding po sa lahat.